Natin sa linyang telepono si Miss Mariton Bordas, Chief Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po, Chiki. Apo, sa ngayon, kumusta na po itong Mayon Volcano? Well, in the past observation period, no, mula nung alas 5 ngayong araw hanggang alas 4 ngayong araw din, wala po tayong natala kahit isang volcanic quake. No? Then, before that, 24-hour period mula kahapon hanggang alas 5 kaninang umaga, nakapagtala lang po tayo ng 4 na rockfall event. So, ang ibig po sabihin nito ay tumigil na yung paglabas sa pag-usbong ng lava sa bunganga ng bulkan at nananahimik yung surface lang, yung seemingly nananahimik ang bulkan. Pero ang SO2 natin naglalaro pa rin ang sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan ay naglalaro sa matataas na values. Sa ngayong araw, 606 ang na-record. Kaya lang nung mga nakaraang araw, may na-record din tayo na mas mataas ng 1,000 tons per day. Today, 606,000 tons per day ang na-record natin. At meron po rin tayong susukat na inflation o pamamaga ng bulkan sa paanan nito sa pamamagitan po ng isang ground deformation station sa northern flank, doon po sa paanan nun na may inflation pa rin o pamamaga ng bulkan. Ang ibig po nito sabihin ay mayroon pa rin pong umaakyat na magma sa ilalim ng bulkan. Opo. Pero ma'am, paano po o bakit po nangyari na tila muka lamang nananahimik? Parang barado ho ba yung mismong bunganga niya? Maari pong ganito, yung nag-solidify po ang lava sa ibabaw ng bulkan dahil po napaka-bigas na nito, ibig sabihin na for a long period of time, sa mahabang panahon ay nagbibigas siya. Kapag ang lava kasi ay nakakapagbigas ng husto at lumalamig, ito po ay naninigas sa bato. So, mas nababarahan niya po yung pathways na nilalabasan ng lava. Isa pa po dito ay napakabagal po talaga ng intrusion rate dito sa magma conduit. Bagamat sa ilalim po ay may sumusuot pa na magma, dahil po nakikita po natin sa ating monitoring na meron pa pong swelling dun sa ilalim ng bulkan. Opo. Ma'am, pero kung sakasakali, pero kung maaari rin na wag naman sana, itong mga nakabaran na ito, yung nag-solidify na binabanggit niyo po sa mismong daanan ng lava, maaring, kumbaga, ito yung magliparan pag nagkataon dahil ipon na yung pressure doon sa bulkan. Meron po tayong tinitingnan na dalawang senaryo. Una po sa lahat, yung ma-unplug po eventually ng isang eruption ang conduit sa pamagitan po ng dahan-dahan na pagtulak ng itong solidified na plug at magiging lava flow. Or magkakaroon po tayo na explosive eruption kasi po pag nababarahan po ang bunganga ng bulkan, naiipon po yung volcanic gas sa loob at nagdudulot po ito ng pressurization sa loob po ng magma conduit. So nakakapag-enhance o nakakapag-igting po ito ng posibilidad ng explosive eruption. Maari din naman pong manahimik ang bulkan. Hindi po natin naalis yung posibilidad na yon. Subalit sa mga nakalipas po na ugali ng Mayon, madalas po talaga na nagkakaroon ng pananahimik o lull period bago po mag-progress into an explosive eruption ang volcano. Explosive eruption. So, ma'am, yung pong mga nakaraan, yung mga nakaraan na rockfall, yung mga nagbabagang bato na nakikita, nare-record ng mga team po namin dyan, hindi ba nakatulong to para kahit papano ay maibsan yung pressure ng gagaling po sa Mayon? Tama po yun. Scientifically po, nagkakaroon po talaga tayo ng depressurization or unloading sa taas po ng bulkan. Ibig sabihin, kapag meron pong mass na unload dun sa lava dome, nagkakaroon po tayo ng relaxation dun sa pressure or sa load doon sa crater. So, ang nakakapag-enhance po ito usually ng paglabas ng lava. Kaya lang po, kapag naunahan po ito ng paninigas ng lava sa bunganga, talaga pong maaring bumara. Common naman po ito o pangkaraniwan naman po ito sa mga bulkan na katulad ng Mayon na nagkakaroon ho ng
plugging o degassing ang plugging dahil sa degassing ng lava doon sa bunganga ng nito. Apo, ma'am, kung base po sa scientific data na nakukuha nyo, kung titimbangin po, ano po mas mabigat, pagkakaroon ng explosive eruption o yung pong isang klase? Hindi po natin yung effusive na eruption, yung quiet. Kaya hindi po natin matansya, no? Dahil sa kasalukuyan po, sa totoo lang po, iba po kasi yung monitoring ngayon kaysa yung monitoring dati. Ngayon po kasi state of the art na po ang ating monitoring system. Lahat po talaga ng senyales sa paligid ng bulkan ay nadidetect na po natin kahit siguro yung mga yabag ng langgam. Joke lang. Pero masyado na hong sensitive yung mga instrumento natin na marami po tayong nare-record. At hindi po comparable yung data na nakukuha natin ngayon sa nakukuha natin dati. Although, may nakikita po tayong mga similar pattern. Apo. Ma'am, So, sa mga patterns po ng behavior ng mayon, ay mas madalas po kasi na kapag nagkaroon po siya ng pananahimik, ay ang susunod po na activity ay pagsabog. Siguro 3 out of 5 chances. Hindi naman ho yan hard and fast rule. Kasi hindi naman po natin alam yung ugali nung mayon, nung prehistorical times. Maari pong nung prehistorical times, nagkaroon din po siya ng pagbuga ng lava dome na hindi naman po natuloy sa eruption. Pero kung pagbabasihan po natin yung mga nakalipas na pagputok ng vulkan, simula po nung 1968, may monitoring na po ang CBOX. Ang pangkaraniwan niya pong ugali ay kapag nagkaroon po ng lava dome sa ibabaw ng bulkan at nagkaroon po ng kaunting lava flow at rockfall at pag ito po ay tumigil, mas madalas sa hindi na nagkakaroon po ng explosive eruption kapag na-break yung lull. At ma'am, makikibalita po ulit kami sa inyo kaugnay po ng sitwasyon sa Mayon. Maraming po salamat sa pagkakataon. Si Ms. Mariton Bornas. You're always welcome po. Okay. Chief Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS. At